Si Yuta ay isang taong mapait ang damdamin at walang tiwala sa pag-ibig. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang muling magpakasal ang kanyang ama, at nagkaroon siya ng isang kaakit-akit na kapatid sa labas na may kakaibang pagnanasa na lumalabag sa kinagisnan, at naghahangad ng pamilya kasama siya. Nagsimula ang kwento nang biglang sabihin ng ama ni Yuta kay Yuta na pinag-iisipan nitong muling magpakasal, na ikinagulat ni Yuta. Pagkatapos ay ibinunyag ng matanda na ang babaeng tinutukoy ay isang bartender na kamakailan lang ang nag-alaga sa kanya nang siya ay himatayin dahil sa labis na pag-inom. Nangako siya na ipakikilala ito kay Yuta pagkatapos ng kanyang trabaho sa araw na yon, at kahit pakiramdam ni Yuta na padalos-dalos ang desisyon ng kanyang ama, ayos lang sa kanya basta masaya ang kanyang matandang ama. Inaangkin niya na hindi siya papanatilihin ang kanilang relasyon at gagawin pa rin ang kanyang nakasanayan, ngunit sinabi ng kanyang ama na maraming magbabago dahil magkakaroon siya ng isang maliit na step-kapatid. Kaya kinagabihan, sumama siya sa kanyang ama sa isang restaurant upang makita ang kanyang bagong step-ina at step-kapatid. Doon, nagulat siya nang makita na ang step-kapatid na si Saki ay talagang may kakaibang dating kung ikukumpara sa lumang larawan na nakita niya. Napansin ng ina ni Saki, si Akiko, ang reaksyon ni Yuta at humingi ng paumanhin sa pagpapadala ng lumang larawan, na sinabing hindi photogenic si Saki at ang tanging mayroon lamang siya ay lumang larawan. Maya-maya, lumabas ang bagong mag-step kapatid upang kumuha ng inumin. Nang magsimulang magkwento si Saki kay Yuta na siya ay gamaan ang loob niya na hindi siya ang nakakatakot na tipo batay sa nakita niya sa ngayon. Humanga rin siya na si Yuta ay masikap na nagtatrabaho para makapag-ipon para sa kolehiyo at may magandang grado, sa kabila nito. Para kontrahin ito, nagbiro si Yuta na ang nakakatakot na mga lalaki ay maaaring maging matalino, na ikinatawa ni Saki. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sinubukan ni Saki na kausapin si Yuta ng pribado, at ikinatuwa ni Yuta na nakuha na niya ang tiwala nito sa maikling panahong magkasama sila. Direktang sinabi ni Saki at ipinaalam sa kanya na wala siyang inaasahan mula sa kanya, kaya hindi rin siya dapat umasa ng anuman mula rito at umaasa siyang nauunawaan nito ang pinanggagalingan niya. Nang marinig ito, gamaan ang kanyang loob, at ipinaalam niya ito sa kanya at hinihikayat din siyang panatilihin ang enerhiyang iyon, dahil wala rin siyang inaasahan mula sa kanya. Sa sumunod na linggo, kinakabahang nililinis ng ama ni Yuta ang apartment bilang paghahanda sa pagdating ni Saki at Akiko. Saka biglang tumunog ang doorbell, kaya sinalubong ni Yuta sina Saki at Akiko, at lubos na humanga si Akiko sa amoy ng apartment, nang hindi alam na ilang araw nang nililinis ni Yuta at ng kanyang ama ang apartment. Pagkatapos, ipinakita ni Yuta kay Saki ang bago niyang silid. Doon, ibinahagi ni Saki na dati ay nakikisama siya sa kanyang ina sa isang one-room apartment, kaya nalungkot si Yuta at humihingi ng paumanhin sa kanya dahil kailangan niyang maki-share ng apartment sa dalawang lalaki na kakakilala lang niya. Ngunit, hindi naman talaga mahalaga kay Saki iyon at tinatanong lang kung bakit masyado siyang formal sa kanya. Ipinaliwanag niya na marahil ay dahil magkaedad sila, ngunit hindi gusto ni Saki iyon dahil gusto niya na maging kampante ito sa paligid niya at magpakatotoo. Pumayag si Yuta sa hiling niya at nagdesisyong hindi na maging formal. Nagpatuloy siya sa pagtulong sa kanya na ayusin ang kanyang kwarto hanggang sa aksidenteng nadapa siya, at nang makatayo ay nakita niyang hawak niya ang gamit ni Saki para ayusin ang kanyang dibdib. Namumula, mabilis niya itong ibinaba, sanhinang, ang iba para pagtawanan siya. Nagpapatuloy ang kaayusan hanggang gabi, at habang ginagawa ito, nalaman niya na pareho pala sila ng pinapasukang eskwelahan ni Saki. Sinabi niya rito na gagawin niya ang lahat para iwasan siya sa eskwelahan. At kahit na hindi nakita ni Saki ang dahilan sa simula, na-realize niya na mas mabuti nga kung gagawin nila yon. Bago pa man niya masimulan ang kanyang paliwanag, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono at nagpaalam para sagutin yon. Kinabukasan, nagpatuloy si Yuta sa trabaho, at tinukso siya ng kasamahan niyang si Shiori dahil amoy sisiw daw siya. Dahil naikwento na niya kay Shiori si Saki noon, siya, na siguro ay nakalipat na siya. Sinimulan niya itong tuksuhin matapos malaman na maganda si Saki, ngunit hindi niya iniisip na ito ang tamang oras para pagkaabalahan ng ganoong mga kaisipan dahil mas na-stress siya tungkol sa kung paano sila dapat kumilos bilang magkapatid. Pagbalik niya sa apartment, nakita niya si Saki na nakaupo sa sala, at kahit nagulat siya, ipinahayag niya na naroon na siya. Sa kasamaang palad,
Hindi alam ni Saki kung paano sumagot dahil siya at ang kanyang ina ay may magkasalungat na schedule, at hindi sila nagbabatian tuwing umuwi. Bagaman sinasabi niya na maganda ang relasyon niya sa kanyang ina, ngayon ang unang pagkakataon matagal na panahon na nagkasama silang mag-shopping. At nagustuhan niya ito. Ang marinig na maging bukas si Saki ng ganito ay nagpaparamdam kay Yuta na mayroon silang magandang samahan. Dahil huli na ang oras, umalis siya para mag-ayos sa shower. Hindi nagtagal, biglang may narinig si Saki na tunog mula sa banyo, at nagulat siya nang makita na tinutulungan pala siya nitong panatilihing mainit ang tubig para sa kanyang pagligo. Kinabukasan, lumabas si Yuta mula sa kanyang silid at nakita si Saki na naghuhugas ng pinggan. Tulad ng isang mabuting kapatid, tinanong niya kung nakatulog ba siya ng maayos, at nalaman niyang nakatulog nga siya. Pinasalamatan din niya ito sa kabutihang ginawa niya sa tubig. Ngunit sinabi nitong huwag na itong ulitin. Nagtataka siya kung bakit, at ipinaliwanag ni Saki na masasayang lang ang tubig. Nagpaalam siya para pumasok sa eskwelahan habang pinapanood niya itong umalis, nagtataka kung anong klaseng babae ito. Nang maglaon ng umagang iyon, tinitigan ni Yuta si Saki mula sa tuktok ng kanilang gusali ng paaralan, ngunit inabala siya ni Maru, ang kanyang matalik na kaibigan. Sa pag-aakalang naghahanap si Yuta ng paraan upang magplano ukol kay Saki, sinabi ni Maru rito na kalimutan na ang ideya. Tiniyak ni Yuta na hindi yun ang kaso dahil hindi siya sapat na magaling para masungkit ang ganoong klaseng babae, ngunit may ibang dahilan si Maru. Lumalabas na may usap-usapan tungkol sa pagpaplano ni Saki, nakikisama sa ilang lalaki kapalit ng pera, at ang kanyang kulay gintong buhok, maraming piercing, at masungit na tingin ay hindi nagbibigay sa kanya ng magandang impresyon sa ibang mga estudyante. Hindi agad pinaniniwalaan ni Yuta ang chismis, ngunit nang marinig niyang ikwento ni Maru kung paano kinumpirma ng ilang lalaki ang kwento, nagsimula na siyang maniwala. Sa klase ng tennis sa hapon, biglang inistorbo ni Yuta si Saki, na nakikinig ng musika, para itanong kung liliban siya sa klase. Nagulat, tinanong niya kung bakit niya ito kinakausap, at nalaman niyang nag-aalala siya kapag may kakilala siyang sumusubok lumiban sa klase. Habang patuloy silang nag-uusap, ipinaalam ni Yuta sa kanya na ang dahilan kung bakit niya pinili ang tennis. Mga aral ay nawalang laban ng panggrupo at ayaw niya na umasa sa iba para sa isang bagay. Bilang tugon, ibinahagi niya na pareho sila ng nararamdaman kung bakit nila pinili ang sport, ngunit ang dahilan niya ay gusto niyang lumayo sa mga tao. Nag-aalala, tinanong ni Yuta kung nahihirapan siyang makisama sa kanyang klase dahil hindi niya inaasahan na ang isang astig na tulad niya ay magkakaroon ng ganoong problema. Pagkatapos ay sumagot siya na ang pag-iisa ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming oras para sa sarili niya, tulad ng pakikinig ng musika. Matapos ang mga klase sa araw na iyon, umuwi si Yuta at nakasalubong ang nanay ni Saki sa pasukan, na naghahanda para pumasok sa trabaho. Nalaman niya na nakapagluto na ito ng hapunan, at maging, kahit nakukonsensya siya sa pagbibigay sa kanya ng labis na stress, tiniyak niya rito na ayos lang. Saka siya umalis at ipinaalam sa kanya na alagaan si Saki. Bagamat pakiramdam niya ay napakalaki ng responsibilidad, pumayag siyang gawin ito. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Saki sa kanyang silid upang ipaalam ang kanyang pagdating, at nang makitang nag-aaral siya, tinulungan niya itong buksan ang ilaw upang hindi lumabo ang paningin. Dahil pakiramdam niya ay mahusay siyang nagtatrabaho sa pagbalanse ng pag-aaral at trabaho, tinanong niya kung may alam itong madaling part-time na trabaho na malaki ang bayad dahil gusto niyang sundan ang kanyang yapak. Sumagot siya na maaaring mahirap makakuha ng ganoong trabaho, at nalungkot siya na kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-aalok ng kanyang sarili. Narinig ang salitang magbenta at agad itong ikinabahala ni Saki, at pinayuhan niya itong alagaan ng mabuti ang kanyang katawan. Aniya, ginagawa na niya yon, kaya gusto niyang kumita ng malaki upang makasabay sa pamantayan. Dahil dito, pakiramdam niya ay tila nagiging isang walang pag-asa na ito, at tinanong niya kung kaya nitong sabihin ang ganoong pahayag sa harap ng ina niya. Aniya, kaya niya, at matutuwa pa raw ang kanyang ina tungkol dito, dahilan para pagtakhan niya kung anong klase silang pamilya. Pagkatapos, tinanong niya kung hindi ba natuwa ang kanyang ama nang una siyang makasali dito, at sa wakas ay napagtanto niya na tungkol pala sa kanyang part-time job ang pinag-uusapan niya at hindi ang narinig niya kay Maru. Kaya, nang gabing yon, habang naghahapunan sila, humingi siya ng tawad sa pagiging walang pakiramdam, ngunit tiniyak nito sa kanya na ayos lang.
Alam na niya ang tungkol sa bali-balitang yun at kung paano sila nag-aalala sa kanyang pananamit, ngunit ganoon siya manamit upang magtayo ng depensa para mabuhay sa lipunan. Upang patunayan ang kanyang punto, tinanong niya kung nakita niya ang kanyang ina na umalis ng bahay, at nang kumpirmahin ito na nakita nga niya, tinanong niya kung maganda itong tignan habang papasok sa trabaho. Hindi pala nakapagkolehiyo ang kanyang ina, at karamihan sa mga tao ay nagtataka kung bakit ang isang napakagandang babae tulad niya. Nanay ay nagtatrabaho sa nightlife. Ang mga tao ay umaabot pa sa puntong tinatawag siyang tanga dahil sa pagtatangkang ipanggamit ang kanyang ganda sa lahat, na nagdulot kay Yuta na biglang masabi na kalokohan yon. Sumasang-ayon sa pahayag niya, nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kung paano binansagan ng mga tao ang mga babaeng hindi maganda. Ngunit matalino bilang mayabang na labis ang pinag-aralan at binansagan naman ang mga magagandang babae bilang babong manghuhut-hut ng kayamanan na ginagamit ang kanilang katawan para umasenso sa buhay. Kaya nagpasya siyang maging iba sa pamamagitan ng pagsusuot ng ganoong klaseng damit bilang isang uri ng baluti upang magmukhang perpekto at mamukod-tangi, bago siya magsimulang mag-alala tungkol sa pagiging perpekto sa paaralan at trabaho. Nang marinig ito, tanong niya, kung hindi ito magiging nakakapagod para sa kanya. Ngunit tiniyak niya rito na hanggat mapapatunayan niyang mali sila, kung gayon, sulit ito. Di nagtagal, napunta ang usapan sa pagsubok niyang makahanap ng trabaho upang maging malaya, at siniguro niya rito na sisikapin niyang hanapan siya ng marangal na trabaho. Dahil ayaw niyang magkautang ng loob sa tao, sinabi niya rito na huwag itong mag-alala, kaya sinabi niya rito na maghanda ng pagkain kapalit ng pagtulong sa kanya na makahanap ng trabaho. Kinabukasan, lumabas si Yuta sa kanyang silid upang makita si Saki na nagluluto sa kusina. Naguguluhan, tinanong niya kung para saan yun, at nang malaman niyang ginagawa niya yon dahil sa kasunduan nila kahapon, ipinaliwanag niya na ang ibig niyang sabihin ay para sa hapunan. At hindi para sa almusal. Gayunpaman, may personal na patakaran si Saki na mas nagbibigay kaysa kumukuha, kaya niya plinanong magluto ng almusal. Habang naghahapunan kalaunan ng gabing yon, sinabi ni Yuta kay Saki na subukang umasa sa kanyang pamilya nang mas madalas matapos makipag-usap tungkol sa pagiging malaya kay Shiori sa trabaho sa araw. Nang marinig ito, sinabi ni Saki sa kanya na hindi niya alam na mayroon siyang malalapit na kaibigang babae, na ikinagulat ni Yuta dahil hindi siya makapaniwalang iyon ang nakuha niya mula sa buong paliwanag. Sinabi niya pagkatapos kay Yuta na sinusuportahan niya sila para maging magkarelasyon, bago siya magseryoso at pag-usapan kung paano niya pa rin gustong umasa sa sarili, kahit na ano ang sinabi ni Shiori. Tama ang sinabi. Kinabukasan, habang papunta siya sa paaralan, nakita niya si Saki na may earphones, lubos na walang kamalay-malay na dirdiretso siyang pupunta sa isang truck. Kaya nang iligtas niya ito at pag-alitan dahil hindi sapat ang pag-iingat, nagkaroon ito ng tensyon sa kanilang nabubuong relasyon. Dahil binaliwala lang siya ni Saki sa mga tennis lesson paglaon sa paaralan. Pagkaraan ng 3 araw, nakahiga si Yuta sa kanyang kama, iniisip kung paano dinala ni Saki ang kaibigan niyang si Maya sa kanilang apartment nang walang abiso noong nakaraang araw, bagaman humingi ng paumanhin si Saki sa biglaang pagpasok at sinisi ito sa kawalan niya ng kakayahang maabot siya ng maaga dahil wala siyang numero ng cellphone nito. Alam na ni Maya na magkapatid na sila. Nalaman niya na ang paglapit sa kanya tuwing aralin sa tennis para kausapin siya ay naging malaking dahilan para malaman ito ni Maya. Humingi siya ng tawad sa hindi pagiging sapat na maingat, ngunit humingi lang si Saki ng numero ng cellphone niya kapalit. Kalaunan, sumama siya sa iba para mag-almusal at humanga siya sa pagkaing ginawa ng ina ni Saki. Pagkatapos ng kainan, naghugas siya ng pinggan at tinanong sina Saki at ang kanyang ina kung tama bang isama ang kanilang mga damit sa labada ng linggo. Sumagot ang ina ni Saki na ayos lang sa kanya na siya mismo ang maglaba, ngunit masyado siyang may paggalang para ipaubaya ito sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga pinong damit na kasama sa labada at naramdaman na wala siyang kaalam-alam sa sinasabi niya. Sinisiguro niya sa kanya na sila ni Saki ang bahala. Inaalam din niya na siya ang maglalaban ng mga panloob ng kanyang ama, kaya tinanong niya kung lalaban din ba niya ang kanya. Lubos itong ikinagulat niya dahil hindi siya makapaniwala kung gaano niya ito nasabi ng casual. Pagkatapos niyon, papunta siya sa paaralan kasama si at humingi ito ng paumanhin sa walang pakundangang tanong ng kanyang ina dahil baka mas gusto niya ang malasot lang kasuutan ng kababaihan.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aakala sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano mas gusto niyang magpaganda ng privado dahil hindi pa niya ito nakikita na may dalang makeup kit. Mabilis siya, sinabihan siya na maghintay sandali at hinabol siya para tiyakin na hindi siya drag queen. Kinagabihan, bumalik siya at sinilip ang kwarto ni Saki para tingnan kung nakabalik na siya. Nakita lang niya ang kanyang mga panloob kasama ng ibang damit sa kanyang hanger. Kaya nang biglang sumulpot ito para ipaalam na nakabalik na siya, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid sa hiya, na sinasabing papasok na siya sa trabaho. Nasa trabaho, bigla siyang nakatanggap ng text mula rito na tinatanong kung talagang nalibang ng husto ang kanyang matatalas na mata sa kanyang mga panloob. Kaya nang makauwi siya at patuloy siyang kulitin ito, kinumpirma niya na totoo nga, at inabutan siya nito ng isang tasa ng tsaa, na ikinalito niya dahil akala niya nahuli siya. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na ang pagkakatingin ng mga mata nito sa kanyang panloob na kasuutan ay isang automatikong reaksyon at hindi niya iniisip na siya ang klase ng lalaki na hindi natututo sa kanyang mga pagkakamali. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ito at sinabi niya rito na bagamat mayroon siyang pagnanais na nakawin ito, alam niyang mas mabuti na huwag itong gawin. Kinabukasan sa eskwelahan, habang nagte-tennis lesson, nilapitan siya ni Maya para asarin sa pagtawag sa kanyang Wan-chan. Alam na alam niyang gusto niyang manatiling sikreto ang relasyon niya kay Saki sa eskwelahan. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong nangyari kay Saki dahil masama ang kanyang loob simula pa umaga, kaya pagkatapos ng mga klase, tinext niya ito para tanungin kung may nangyari sa kanya. Hindi siya nakatanggap, isang tugon hanggang gabi habang nagtatrabaho sa tindahan ng libro at simpleng hindi lang ang ipinadala niya. Kalaunan sa gabi, umupo silang dalawa para sa isang tahimik na hapunan dahil hindi pa nakakauwi ang kanilang mga magulang mula sa trabaho. Pagkatapos ng hapunan, naligo siya, inayos ang kanyang buhok para maging presentable, pumunta sa kanyang silid ng nakasuot lamang ng panloob, at nagtanong kung handa ba siyang magbahagi ng pribadong sandali. Si Saki ay aktwal na nagtatago ng tala-arawan ng kanyang mga araw simula nang tumira siya sa apartment ni Yuta at nang ipakilala sila. Nakahinga siya ng maluwag na ang lalaki ay hindi naman pala masamang tao, dahil sa paraan ng pagtanggap nito sa kanya. Kaya nang magsimula silang maging, para magkakilala at nalaman niyang pinaniwalaan pala nito ang mga tsismis tungkol sa kanya, medyo nainis siya tungkol doon, kahit na naiintindihan niya kung bakit. Gayunpaman, nang pinagsabihan siya nito dahil sa hindi pagiging maingat sa daan, labis siyang napahiya dahil nakikinig pala siya sa mga aralin sa Ingles sa kanyang earphones. Kalaunan, nalampasan nila ang awkward na yugtong yun nang bumisita si Maya sa apartment at nakuha pa niya ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan nito sa pagtatapos ng araw na yun. Nagpatuloy silang magkakilala kahit na matapos ang kaguluhan sa panloob na kasuutan at natanto niyang ang lahat ng kanyang iniisip ay mga bagay na talagang nauugnay niya, na medyo nakakapagpabalisa. Ngayon ay bumalik sa kanyang silid, pinaalam niya sa kanya na kumikilos siya ng eksakto gaya ng uri ng mga babaeng hindi niya gusto. Pagkatapos ay tinanong niya kung akala niya ay ayaw niya kapag sinusubukan ng mga babae na gamitin ang kanilang ganda bilang sandata para umangat. Binalutan niya siya ng damit at itinuro na kung hindi niya mapapatunayan na mali ang mga tao sa paraang hindi nakasalalay sa katotohanan siya ay isang babae, kung gayon ay wala nang saysay ang pagsubok niyang gumawa ng pagbabago. Dahil dito ay nagkwento siya tungkol sa kung paano naging napakabait ng kanyang ama noon hanggang sa nalugi ang kumpanya nito. Pagkatapos ay huminto na siya sa pagtitiwala sa mga tao at kinailangan ng kanyang ina na gumawa ng paraan para maging bagong tagapagtaguyod ng pamilya, ngunit hindi rin niya ito nagustuhan. Palaging minamaliit ng kanyang ama ang trabaho ng kanyang ina at kahit na siya naunawaan niya na ang kanyang ama ay dumadaan sa mahirap na panahon, hindi niya nagustuhan ang katotohanang ibinunto ng kanyang ama ang kanyang pagkadismaya sa kanyang ina. Lubos niyang naiintindihan ang pinanggagalingan niya dahil niloko din ng kanyang ina ang kanyang ama, na nagtulak sa kanya at sa kanyang ama na maging paranoid sa mga babae sa loob ng ilang panahon. Natuwa siya nang marinig ito dahil marami silang pagkakapareho, kahit na ang mga sirang bahagi, at sumasang-ayon siya sa kanya tungkol doon. Ipinapalam din niya sa kanya na sa kabila ng mga sirang bahaging yun, may pakiramdam pa rin siya na magkakasundo sila ng maayos bilang magkapatid. Naiintindihan niya na sinusubukan niyang magtakda ng mga hangganan sa pagitan nila para hindi na niya ulitin ang ganitong kalokohan, ngunit nang imungkahi niya na siya tinatawag siyang kuya, tumawa lang siya bilang tugon at nagpatuloy sa pag-alis. Ngunit kapag oras na para magsulat sa kanyang tala-arawan,
Ipinaliwanag niya na hindi niya kayang tawagin siyang kuya dahil nangangahulugan iyon na malamang ay magsisimula siyang umasa sa kanya sa lahat ng bagay, at masyado siyang malaya para doon. Bukod pa rito, kapag tinatawag niya ito sa pangalan nito, nakakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang dibdib na lubhang naiiba sa kung ano ang mararamdaman niya kung tatawagin niya itong kuya, at ganoon lang, napagtanto niya na marahil ay nagsisimula na siyang mahulog dito. 3 araw pagkatapos noon, umuwi si Yuta mula sa eskwela upang makita si Saki na naghihintay na sa kanya. Pagkakita sa kanya, agad na si Saki. Lumapit siya dito at talagang inutusan nitong turuan siya ng panitikang Ingles dahil mahina siya sa asignatura. Kaya nang magsimula ang dalawa na ayusin ang kanilang nilabang damit, sinamantala niya ang oras upang ipaliwanag kung paano niya hindi maintindihan ang nararamdaman ng mga tauhan sa nobelang binabasa niya para sa asignatura. Pagkatapos, ipinaalam niya rito kung gaano kahalaga na maipasa niya ang kanyang muling pagsusulit dahil kung bumagsak ulit siya, kailangan niyang kumuha ng karagdagang aralin sa bakasyon sa tag-init. Plano niyang magtrabaho sa bakasyon sa tag-init, at ayaw niyang may pumihil doon, kaya inalok niya itong tulungan siyang mag-aral kung ayos lang sa kanya at pinasalamatan siya nito. Nang gabing yun, naupo si Yuta kasama si Saki, upang suriin ang kanyang gawa, at nalaman niya na nahihirapan siya sa bahagi ng nobela ng pagsusulit. Tinanong niya kung anong bahagi ang pinakamahirap para sa kanya, at itinuro niya kung paano niya hindi maintindihan ang iniisip ng mga pangunahing tauhan sa nobela o ang mga motibo sa likod ng mga pagpiling ginagawa nila. Naramdaman niyang mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. Tinanong niya kung alam niya man lang na ang pangunahing lalaki sa nobela ay umibig sa pangunahing babae. Nagulat siya dito, kaya tinanong niya kung ibig sabihin nito ay romantiko. Sumagot siya na dapat niyang tandaan na nagseselos ang pangunahing tauhan kapag sinusubukan ng mga lalaki na lumapit sa pangunahing babae na may pag-asang mapapangiti o mapasaya siya para sa kanila. Sinabi ni Saki na kung ito, labis siyang binabagabag, dapat ay kinausap na niya ito sa dalaga, ngunit inaangkin ni Yuta na maaaring mahirap para sa kanya sa aspetong psikolohikal na sabihin sa babaeng gusto niya na hindi niya alintana ang makipagtalik sa kanya. Gayunpaman, para kay Saki ay kakaiba ang mga taong nagtatago ng kanilang tunay na damdamin, kaya sinubukan ni Yuta na ipaliwanag sa pamamagitan ng pagtatanong kung naiisip ba niya ang isang sitwasyon kung saan hindi niya maipahayag ang kanyang damdamin, tulad ng marahil sa unang pagkakataong umibig siya. Sa kasamaang palad, hindi pa kailanman umibig si Saki, at si Yuta rin ay hindi pa, kaya hindi sila makadepende sa kanyang paliwanag upang masagip ang mga marka ni Saki. Pagkatapos ay iminungkahi niya na subukan nila ang isa pang loika sa pamamagitan ng nilalapitan ng modernong panitikan na parang isang math puzzle dahil magaling siya sa kasaysayan. Iminumungkahi niya na mas madali niyang maiintindihan ng modernong panitikan kung maaalala niya ang konteksto ng kasaysayan kung kailan isinulat ang nobela at susubukang iugnay ang kaalaman sa nobela para sa mas mahusay na pag-unawa. Nakita ni Saki ang katwiran sa sinasabi niya at sumang-ayon sa kanyang mungkahi, kaya hinikayat niya itong magsimulang magsanay ng ilang tanong bago ang retest. Dahil dito, naramdaman niya ang bigat ng retest, at tinanong niya ito kung sa tingin niya ay makakapasa siya ng mahusay sa retest. Tiniyak ni Yuta na magagawa niya yun, at ipinangako niyang gagawin niya ang kanyang makakaya sa pagsasanay. Matapos magsanay ng maraming oras, kinumpirma ni Saki kay Yuta na i-perfect niya ang mga tanong sa pagsasanay na katatapos lang niyang sagutin, kaya napabuntong hininga siya sa ginhawa. Ipinapalam din ni Yuta sa kanya na kung lubos niyang matututunan ang mga inirekomendang nobela, ay magiging madali lang ang retake. Kinabukasan, patuloy si Saki sa paghahanda para sa kanyang retest. Sakto namang lumabas si Yuta sa kanyang kwarto, at tumayo siya para ipaghanda ito ng almusal. Sinabi niya rito na umupo, aniya ay kukuha na lang siya ng makakain para makapag-focus ito sa pag-aaral. Hindi ito nagustuhan ni Saki dahil sa kasunduan nilang laging siya ang maghahanda ng pagkain, kaya si Saki ay kumilos bilang kanyang instruktor at sinabihan siya na mag-concentrate sa kanyang pag-aaral dahil gusto niyang magtagumpay siya sa pagsusulit. Mamaya sa paaralan, naghanap si Yuta sa internet ng mga paraan para makatulong kay Saki na mag-aral ng mas mabuti, at nakita siya ni Maya mula sa malayo. Nang pumailan lang siya sa kanya, sobrang nakatutok si Yuta sa kanyang telepono kaya hindi siya nakapansin, kaya nang sabihin niyang, 18 chan, nagulat siya. Nang makita na si Maya lang pala, medyo naluwag siya, ngunit sinimula ni Maya na amuyin siya parang asong babae sa init dahil gusto niya ang amoy niya.
Ginagawa nitong hindi komportable si Yuta, ngunit sinasabi ni Maya na malapit na sila ngayon na alam na niya ang kanyang munting sekreto, kaya patuloy siyang nagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng iba't ibang pangalan na nauugnay kay Oni-chan. Itinuro ni Yuta na medyo masigla siya ngayon, at sinabi niya na ito ay dahil tapos na siya sa kanyang mga pagsusulit. Nalaman naman ni Yuta na sa likod ng kakaiba niyang personalidad, siya pala ang nangunguna sa klase, kaya ginamit niya ang pagkakataon upang humingi ng tulong sa kanya kung paano mapag-aaral si Saki ng mas epektibo para sa kanyang retest. Naantig si Maya nang makita na talagang pinapansin ni Yuta si Saki, kaya pumayag siyang tulungan siya. Binanggit niya na malaki ang naitutulong ng background music sa kanyang pag-aaral, ngunit wala siyang may rekomenda dahil siya nakikinig lang sa kung ano man ang ipinapalabas. Bandang gabi, pagkatapos ng kanyang shift sa bookstore, ipinahayag ni Yuta kay Shiori na aalis na siya, ngunit nakita niya itong nagpapahinga. Pagkatapos ay nagreklamo si Shiori na pagod siya dahil napakaraming tao sa tindahan kaya hindi gumagana ang air conditioning, at kung gaano siya kapagod sa pagbubuhat ng mga libro. Kaya, hiniling niya na alagaan siya para gumaling, ngunit binaliwala niya ang hiling nito at umalis. Dahil dito, sinimulan niya itong banatan dahil iniwan siya nito para sa isang bagong babae, na ang tinutukoy ay si Saki, at huminto siya sa kanyang paglalakad para balikan ito, dahil hiniling nito sa kanya na ilabas ang anumang tsismis na nangyayari sa pagitan niya at Saki. Sinabi niya rito na walang tsaa, ngunit nais niyang humingi ng payo tungkol sa isang bagay. Hindi nagtagal, umupo sila para pag-usapan ito, at nalaman ni Shiori na matagal na siyang naghahanap ng tugtog bilang background para matulungan si Saki sa pag-aaral. Pagkatapos, inirekomenda niya ang ginagamit niya at inalok ang kanyang earpods para mapakinggan niya ng may mataas na kalidad. Ang tunog na narinig niya ay nakalugod sa kanya habang naglalakad siya pauwi matapos ang pagpupulong. Kaya, nang makauwi siya para ay parinig kay Saki ang musika, nasumpungan ni Saki na napakaganda ng tunog, at iminungkahi niyang gamitin ito bilang background music habang nag-aaral. Nalaman din niya na si Shiori ang nagpakilala ng musika sa kanya, at medyo nagselos siya. Pagkatapos, sinubukan niyang kumpirmahin ang kanilang kalapitan, at ipinaalam lang niya rito na marami silang shift na magkasama. Dahil maganda ang paghahanda niya sa kanilang mga pagkain, umaasa siyang kahit paano ay makaganti ang kanyang simpleng galaw. Nagpasalamat siya rito at nangakong pakikinggan yun, pagkatapos ay nagtungo siya sa kanyang silid. Ngunit bago tuluyang pumasok, lumingon siya upang sabihan ito ng magandang gabi, at sumagot ito na may bahagyang ngiti sa mukha. Pagdating ng sumunod na weekend, ipinagpatuloy ni Yuta ang kanyang trabaho sa bookstore habang siya at si Shiori ay nagpatuloy sa pag-aayos ng bagong order ng mga librong kara rating lang. Nalaman niyang kamakailan lang ay ginawa ng pelikula ang libro, at ipinaliwanag niya ang mga nangyari sa libro. Napag-alaman na ang kwento ay tungkol sa isang lalaki na nakakita ng isang babae na may dalang lumang biolin sa isang parke hating gabi. Ngunit, ang mga lalaki mula sa nakaraan ng babae ay palaging humahabol sa kanya kapag nakikita nila siyang may biolin. Kaya, habang hinuhukay ang misteryo sa likod ng instrumento, ang lalaki ay sama-sama sa babae sa isang paglalakbay sa oras at kalawakan. Matapos ang pagbabasa, iminungkahi niya na ilagay nila ang libro na nakaharap palabas dahil mainit pa rin ang pelikula ng libro sa sinehan, at sumang-ayon si Shiori. Habang ginagawa yon, iminungkahi ni Shiori na panuorin nila ang pelikula pagkatapos ng kanilang mga shift, at pumayag siya, na sinasabing magtitext siya sa kanyang mga magulang upang ipaalam sa kanila. Kaya, pagkatapos nilang matapos sa trabaho, dumiretso sila sa sinehan para panuorin ang pelikula. Sa daan, tinanong ni Shiori kung magmemensahe ba siya kay Saki para hindi ito mag-alala, ngunit tumanggi siya dahil nagdududa siyang mag-aalala si Saki sa kanya. Sa loob ng sinehan, sinimulan nilang panuorin ang pelikula. Napanood nila kung paano nagkatagpo ang lalaking bida at babaeng bida isang gabi sa isang parke, at ibinigay ng dalaga sa kanya ang violin na dala nito dahil ayaw niyang makuha ito ng mga taong naghahabol sa violin. Naguguluhan, tinanong ng lalaki kung ano ang sinasabi ng dalaga, ngunit pinutol siya ng dalaga sa kalagitnaan ng usapan at nagpatuloy sa pagmamakaawa na kunin niya ito dahil 6 na buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. Kaya, magkasama silang naglakbay sa nakaraan at nagsimulang tumakas mula sa mga taong nagtatangkang makuha ang biolin.
Nagtataka ang lalaki kung bakit hinahabol ng ibang lalaki ang instrumento na parabang isang bagay na labis nilang pinagnanasaan. Ipinaliwanag naman ng babae na malamang ay dahil sa napakaluma na ng biolin, at sa kung anong dahilan, ang mga lalaking humahabol sa kanila ay nagbibigay ng amoy ng pagiging luma. Ang pahayag na ito ay nakakuha ng tawa mula sa mga tao sa sinihan habang patuloy nilang pinapanood ang nakatutuwang pakikipagsapalaran. Malapit nang matapos ang pelikula sa isang malungkot na paraan kung saan tinanong ng lalaki ang babae, na ngayoy may sakit at nakahiga, kung mayroon pa siyang gustong puntahan bago siya pumanaw. Bagamat mahina ang babae, hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Habang nangyayari ito, minamatyaga ni Yuta si Shiori upang makita kung siya. Umiiyak ng husto, ngunit nakatutok lang si Shiori sa pelikula. Pagkatapos ng pelikula, inihatid ni Yuta si Shiori pauwi, at sa daan, nangako siya na may utang na loob siya rito sa paghatid sa kanya. Sinabi ni Yuta na hindi ito malaking bagay, ngunit iginiit niya, kaya hinayaan na lang niya ito. Hindi nagtagal pagkatapos yun, huminto sila sa isang vending machine, at binilhan siya ni Shiori ng dilatang inumin. Nang makita kung paano niya binuksan ang inumin, pinuri ni Shiori ang kanyang galing at hiniling na sanay na i-record niya ang proseso para makita ng buong mundo. Kahit na humiling siya na protektahan ang kanyang privacy, patuloy pa rin siyang nagsasalita kung paano makakakuha ang video ng mas maraming views kaysa sa huli. Video na pinost ng ex mo sa kanilang socials. Sumagot siya na wala namang ipagmamalaki doon, at dahil dito ay nagsimulang magsalita si Shiori tungkol sa kung gaano siya kasaya kasama at kung gaano siya palaging mabait sa kanya. Nang marinig ito ay napaisip siya kung ano ang nangyari kay Shiori at kung bakit siya naging emosyonal, at nagpa siya si Shiori na magbiro ng kaunti para gamaan ang pakiramdam. Bigla niyang sinabi dito na 6 na buwan na lang ang natitira niyang buhay, tulad ng sinabi ng dalaga sa pelikulang pinanood nila. Alam niyang malinaw na nagsisinungaling si Shiori, ngunit nakisama siya sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang mga kamay para hawakan niya at sinabihan siyang sumunod sa kanya. Di nagtagal ay inistorbo ng vending machine ang kanilang munting pag-arte, at biglang nagising ang mga pandaman ni Shiori, at yumuko siya para takpan ang kanyang mukha. Matapos ang kanyang munting pagpapakitang gilas, sinabi niya na ganoon siya umasta dahil ang kasalukuyan nilang tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng parke sa pelikula. Kinumpirma niya ito at nagbiro tungkol sa kung paano ang tanging kulang ay ang katotohanang hindi siya makapaglakbay sa oras. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa ihatid niya ito sa kalsada nito. Habang sila ay naghihiwalay, pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya sa background music, binibigyang diin kung paano nito napasaya si Saki, at sinabi ni Shiori sa kanya na iparating ang kanyang pagbati kay Saki. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Saki kung nanood ba siya ng sine kagabi, at nagulat siya nang malaman nitong nahulaan niya yon. Sumagot siya na oo at binanggit ang pangalan ng ang pelikula. Napagtanto ni Saki sa pamagat na nakita na niya ang patalastas ng pelikula bago pa siya humingi ng mga review. Kinumpirma ni Yuta na maganda talaga ang pelikula at irerekomenda niya ito, ngunit may pagsusulit pa si Saki, kaya nagpasya siyang basahin na lang ang libro dahil makakatulong ito sa kanyang grado sa literatura. Pagkatapos ay bigla niyang naitanong ang bumabagabag sa kanya kung sila ba ng kanyang katrabaho ay may ugnayan. Nang marinig ito ay nabuhos niya ang tsaa na iniinom, pagkatapos ay kinumpirma niyang katrabaho lang si Shiori. Nalaman niya na naging malapit sila dahil sa pagmamahal nila sa mga libro, at pinag-iisipan na rin niyang magbasa ng libro. Pagkatapos sa hapon, nang ipagpatuloy ni Yuta sa kanyang shift sa bookstore kasama si Shiori, biglang nakita ni Shiori ang isang tuliro na babae na naghahanap ng libro, kaya nilapitan niya ito. Gayunpaman, ang tuliro na babae ay si Saki pala, na nagdulot kay Yuta na tawagin ang pangalan niya nang nagulat. Nang marinig na siya ang stepsister ni Yuta, nagsimulang maging mabait si Shiori sa kanya at inalok na tulungan siya sa anumang libro na hinahanap niya. Nalito, tinanong ni Yuta kung sino siya, at nalaman niyang siya pala ang kilalang kasamahan sa trabaho ni Yuta. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Saki na naroon siya upang kumuha ng study guide at ang nobela ng pelikulang pinanood nila. Humingi rin siya ng rekomendasyon kay Yuta, ilang magagandang libro dahil marami na siyang nabasang libro upang matulungan siya sa pag-aaral, at pumayag siya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, tinulungan niya itong pumili ng ilang libro at itinuro sa kanya kung saan niya mahahanap ang gabay sa pag-aaral. Pinasalamatan siya ni Saki sa kanyang mahusay na trabaho, at habang papalabas na siya,
ilang segundo lang ay lumingon siya upang ipaalam dito na bagay sa kanya ang kanyang apron, na ikinapula niya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, naupo si Shiori sa break room upang sabihin kay Yuta kung gaano kahot si Saki. Habang sinasabi niya yon, inirerekomenda niya si Saki kay Yuta, sinasabing siya ang tunay na angkop, ngunit hindi siya nakikita ni Yuta sa ganoong paraan dahil kapatid niya ito. Sa hindi niya nalalaman, si Saki ay nakikinig pala sa kanilang usapan, kaya nang marinig niya ito, malungkot siyang umalis. Sa eskwelahan kinabukasan, mabilis na ipinaalam ni Yuta kay Maru na mga tanong lang tungkol sa pag-aaral ang tinanong niya. Nagulat, sumagot si Yuta na pag-iisipan niya yon kapag nagkaroon na siya ng lakas ng loob na lumapit sa isa. Ngunit naninindigan si Maru, lalo na dahil kasama rin sa chismis na tinawag siya nitong Wan-chan. Ang marinig ito ay nagpatikom sa kanyang dila dahil kailangan niyang simulan ng pagpapaliwanag mula sa simula, na magsasama ng pagbanggit niya sa kanyang relasyon kay Saki. Gayunpaman, pinayuhan lang siya ni Maru na lumapit sa kanya kung kailangan niya ng payo kung paano magkaroon ng kaalaman sa mga babae. Lumapit si Maru kay Yuta upang kumpirmahin kung totoo ang mga chismis na sila ni Maya ay naglalambingan. Pagkatapos ng klase ng araw na yon, umuwi siya, at bigla siyang nilapitan ni Maya. Sa kabutihang palad, sumama si Saki sa kanila pagkaraan ng ilang segundo at natutuwa na magkasama silang dalawa. Bigla namang iminungkahi ni Maya na sabay-sabay silang umuwi. Nagulat, nagtaka siya kung bakit gustong sumama ni Maya sa kanya, at sinabi ni Maya na ito ang pinakamagandang oras para bumisita sa bahay ni Saki. Dahil dito, ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng pagkalito, at humingi ng paumanhin si Saki habang pauwi na kinausap niya si Maya. Para tulungan siyang mag-aral sa bahay bilang paghahanda para sa kanyang pagsusulit kinabukasan. Pagdating sa bahay, nagsimulang kumilos si Maya na parang siya ang may-ari ng lugar. Dahil dito, humingi ng tawad si Saki para sa kanyang kaibigan, ngunit si Yuta, na mabait gaya ng dati, ay binati siya ng swerte sa pag-aaral. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid at bumantong hininga ng malalim dahil alam niyang magiging mahaba ang gabi. Sa kabilang banda, nagsimulang turuan ni Maya si Saki ng modernong panitikan sa sala. Nang maglaon sa gabi, inistorbo ni Yuta ang kanilang pagtuturo sa pamamagitan ng pagbukas ng ilaw sa sala. Dahil dito, tumayo si Saki para maghanda para sa hapunan, ngunit si Yuta, tinitiyak sa kanya na siya na ang gagawa nito, kaya dapat siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Nagpasalamat si Saki sa kanyang kabutihan at bumalik sa kanyang gawain, ngunit nagpasya si Maya na gamitin ang pagkakataon para asarin siya dahil sa pagiging magandang materyal sa pagiging asawa. Di nagtagal, nagsimulang maghanap si Yuta sa internet kung paano magluto ng masarap na pagkain bago niya masunog ang kusina. Habang patuloy siyang nag-iisip kung ano ang gagawin, sumama si Maya sa kanya sa kusina. Sa simula, akala niya gusto niya ng inumin sa ref, kaya tinuruan niya ito, ngunit pinigilan siya nito sa kalagitnaan dahil gusto lang niyang tingnan kung ano ang ginagawa niya sa kusina. Kahit na nahihiya siya, ipinaliwanag niya kung gaano siya nahihirapan mag-isip ng recipe. Nagpasya si Maya na tulungan siya at tinawag si Saki upang kumpirmahin kung ayos lang sa kanya na mag-revise ng mag-isa. Matapos makuha ang kumpirmasyon na magiging maayos si Saki, hinarap ni Maya si Yuta at nangakong pahahangain siya sa pagtikim ng kanyang husay bilang may bahay. Pagkatapos, naghanap siya ng mga recipe online at nagsimulang turuan si Yuta kung paano ito gawin, na parang nag-enroll siya sa isang cooking tutorial. Habang nangyayari ito, patuloy na nakatuon si Saki sa kanyang mga libro, nakikinig sa background music na ibinigay sa kanya ni Yuta. Di nagtagal, biglang tinanong ni Maya si Yuta kung ang relasyon ba nila ni Saki ay striktong magkapatid lang o yung uri na nabibilang sa mga kakaibang sulok ng internet. Sumagot si Yuta na magpapakomplikado lang ng sitwasyon kung sakaling ganon. Nagpas siyang gumanap si Maya bilang abogado ng demonyo sa pagpapayo sa kanya na ituloy na dahil hindi naman sila magkadugo. Tinanggihan ni Yuta ang kanyang hiling, na hindi pinansin ang paulit-ulit nitong pag-angkin na gusto siya ni Saki, at ang kanilang pagtatalo ay umabot hanggang sa maluto ang pagkain. Pagkaalis ni Maya sa apartment, naupo sina Yuta at Saki para maghapunan. Habang kumakain sila, nagpasalamat si Saki, Yuta sa talagang pagsisikap na ihanda ang ganito kasarap na pagkain para sa kanya. Tinanggap ni Yuta ang pasasalamat niya at nagtanong tungkol sa progreso ng kanyang pag-aaral. Nalaman niyang maayos ang takbo nito,
Bagaman sinisisi ni Maya ang kanyang paraan ng pag-aaral sa pagiging paligoy-ligoy at hindi epesyente. Nalungkot si Yuta tungkol dito, ngunit tiniyak ni Saki sa kanya na huwag mag-alala dahil sigurado siyang papasa siya sa pagsusulit. Pagkatapos ay sinabi ni Yuta sa kanya na susuportahan niya siya, at ito ang nagpainit sa kanyang puso. Kinabukasan sa eskwela, nagsimulang mag-alala si Yuta tungkol sa pagsusulit ni Saki. Pag-uwi niya ng gabing yun pagkatapos ng isang masamang araw sa trabaho, nakita niyang walang tao sa apartment. Na hindi siya humanga, lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang bumuhos ang ulan, kaya dali-dali siyang lumabas upang iligpit ang mga nakasampay na damit. Pagkatapos niyon, umupo siya upang tiklupan ang mga damit, nang bigla niyang marinig sa balita na matinding pag-ulan ang sumalanta sa syudad at pinipigilan ang mga tao na makauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil dito ay nag-alala si Yuta, kaya pinadalhan niya ito ng text upang alamin ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Nang walang natanggap na tugon pagkatapos maghintay ng ilang minuto, kinuha niya ang 2 payong at tumakbo palabas upang hanapin ito. Pagdating sa elevator, hinintay niya itong bumukas, at sa sandaling bumukas ito, dali-dali siyang pumasok dito lamang. Mabunggo si Saki na pabalik na sa apartment. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit mas nag-aalala si Saki kung saan siya kasalukuyang nagmamadali. Ipinaliwanag ni Yuta na hahanapin niya talaga ito dahil nag-aalala siya na baka bumagsak ito sa pagsusulit at umiiyak sa kung saan. Humingi ng paumanhin si Saki sa pag-aalala niya rito at ipinakita ang 74 na nakuha niya sa pagsusulit, bagaman hindi siya masaya sa marka dahil binalak niyang talunin ang 76 na puntos nito. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na huminto siya sa department store para sa pamimili ng grocery, na isa pang dahilan kung bakit siya nahuhuli. Lumalabas na nais ni Saki na maghanda ng pagkain bilang paraan ng pagpapahalaga. Pero nararamdaman ni Yuta na hindi niya ito nararapat dahil ito ay isang patas na palitan. Pagkatapos ay binibigyang diin niya ang iba't ibang paraan ng pagtulong nito sa kanya, ngunit sinasalungat lang niya ang bawat pahayag sa mga pagkakataong natulungan din niya ito. Dahil dito, napag-isip niya kung pakiramdam niya ay kay Shiori lang siya makakaasa. Nagulat siya nang marinig ito, at nagtataka siya kung paano niya nakuha ang lohikang yon. Ipinaliwanag niya na pakiramdam niya ang tanging tao na talagang pinagkakatiwalaan niyang susuporta sa kanya ay si Shiori. Sinabi niya rito na dahil magkatrabaho sila, ngunit lumapit lang ito sa kanya, at hiniling na umasa rin sa kanya, tulad ng pag-asa nito sa kanya sa trabaho. Gayunpaman, binaliwala niya ang kahilingan nito at nag-alok na maghanda ng pagkain para dito. Kaya't sumuko siya at pumayag sa kanyang alok. Kinabukasan sa trabaho, nagulat si Yuta nang makita ang isang taong kamukha ni Saki na pumasok sa staff room. Nang sandaling yun, nilapitan siya ng kanyang manager para magpahinga, at ginamit niya ang pagkakataong ito para malaman na si Saki pala ay nasa bookstore para sa isang job interview. Sa nakaraang linggo, patuloy na isinulat ni Saki ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang diary. Isinulat niya kung paano niya napagtanto na magaling si Yuta magpaliwanag ng mga bagay. At salamat doon, nagkaroon siya ng pag-asa na makapasa sa kanyang retest. Binanggit din niya kung gaano kaganda ang background music na nakuha niya mula rito. At humanga siya na nag-abala ito upang gumawa ng mabuti para sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng di pagkapanatag na nakuha nito ang musika mula kay Shiori, ang kilalang katrabaho, na inaangkin nitong hindi niya karelasyon, at kahit na wala siyang karapatan na ilagay ito sa kanyang tala-arawan, ginawa pa rin niya. Isang araw, nang gabing umuwi ito mula sa trabaho, at di sinasadyang narinig niyang kausap nito ang kanyang ina tungkol sa pagpunta sa isang lugar kasama ang isang babae, nalungkot siya na hindi nito sinabi sa kanya, kahit na wala naman itong dahilan para gawin ito. Nagsimula siyang magtaka kung si Shiori yun, at nakaramdam siya ng malaking pagkabalisa tungkol dito. Dahil sa kuryosidad, nagpunta siya para tingnan si Shiori sa bookstore, at hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kung paano sila magiging magandang magkapares. Matapos pumasa ng napakagaling sa kanyang retest ilang araw pagkatapos, bumalik siya sa bookstore para magpatuloy sa pag-aaral ng paunti-unti. Kaya, nang may lumapit sa kanya dahil nahuli siya nitong nakatingin sa mga poster na naghahanap ng part-timer, sinabi niya rito na interesado siya nang hindi man lang pinag-iisipan, dahil makakatulong din ito para makapag-ipon siya ng pera. Pagkatapos, nagsimula siyang makonsensya sa pag-iisip na kumuha ng trabaho sa bookstore nito nang hindi niya ipinapalam dito.
Kaya, nang magsinungaling siya rito na nahuli siya dahil dumaan siya sa department store, ang totoo ay dahil ini-interview siya para sa trabaho sa bookstore. Patuloy pa rin siyang may hindi nalutas na damdamin para rito, at siya. Nagpasya siyang bigyan ng kanyang sarili ng pagsubok upang ipaliwanag ang uri ng damdamin na kanyang nararanasan sa isang salita. Nang sumunod na linggo, sina Yuta at ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya ay nag-agahan. Habang nag-aagahan, nalaman ng kanyang ama na tinatawag pa rin ni Yuta at Saki ang isa't isa sa kanilang apelyido. Sumingit din ang nanay ni Saki upang itanong kung nahihiya ba silang gamitin ang kanilang unang pangalan. Wala siyang natanggap na sagot, ngunit patuloy niya silang kinulit sa pamamagitan ng paghikayat kay Saki na tawagin si Yuta na kuya. Si Saki, na mayroon ng matinding damdamin na hindi dapat maramdaman ng isang kapatid na babae para sa isang kapatid na lalaki. Nabulalas na hindi tama ang pakiramdam. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama kung ganoon din ang kanyang pakiramdam, at sumang-ayon siya sa punto ni Saki. Pagkatapos ng almusal, nalaman ng kanyang ama na ipagpapatuloy niya at ni Saki ang kanilang part-time na trabaho, na ikinabahala niya. Inakala ni Yuta na nag-aalala ang kanyang ama kung paano niya pinagsasabay ang trabaho at ang summer cram school dahil nasa bakasyon sila, kaya siniguro niya rito na maayos lang siya. Pagkatapos ay nalaman niya na hindi iyon ang issue, at mas nag-aalala ang kanyang ama kung paano puro lang siya lubog sa trabaho. Nararamdaman ng kanyang ama na hindi siya naglalaan ng oras para mag-enjoy sa bakasyon sa tag-araw, at kailangan niyang samantalahin ng pagkakataong yun ngayon bago pa man kailan ganing mag-concentrate sa mga pagsusulit kapag ipagpapatuloy niya sa susunod na sesyon. Pagkatapos, hinihikayat siya ng kanyang ama na lumabas kasama ng kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang masayang kaibigan na makasama. Kaya lumapit siya kay Saki upang tanungin kung may plano ang mga kaibigan nito, at kinumpirma ni Saki na wala silang plano. Kinabukasan sa trabaho, pinagmamasdan ni Yuta at Shiori si Saki na parang mga mapagmataas na magulang habang nag-aasikaso ito ng mga customer. Kalaunan, inutusan ni Yuta si Shiori na pumunta at magbigay ng suporta kay Saki, at sumunod naman ito. Nang makarating siya rito, nalaman niyang nahihirapan itong hanapin ang isang libro. Kaya dinala niya ito sa ibang seksyon upang kunin ang libro, na lubos na ikinahanga ni Saki. Pagkatapos ng kanilang shift, umuwi siya kasama si Yuta at muli siyang pinasalamatan sa pagtulong. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya nalaman na doon niya nahanap ang libro. Ipinaliwanag niya kung paano niya ito nalaman, at pinuri niya kung gaano ito kahanga-hanga. Dahil dito, sinabi niya na sigurado siyang mas mabilis sana itong nahanap ni Shiori kaysa sa kanya, at hindi niyo nagustuhan ni Saki, kaya lang ang isinagot niya. Kinabukasan, nilapitan ni Yuta ang kanyang ama, na kasalukuyang nag-aayos ng air conditioner, at ang ina ni Saki, na kasama niya, upang tanungin kung gising na si Saki. Kinumpirma ng kanyang ina na gising na nga siya, ngunit hindi siya gaanong sanay sa init. Nagulat si Yuta dito, nagsimula lamang siyang magbago at maging mas tahimik matapos siyang magsimula sa middle school, ngunit namimiss pa rin ng kanyang ina ang dating siya. Nang bandang hapon, nagkita si Yuta at Maru para sa isang cafe date. Habang nagkukwentuhan sila, ibinahagi ni Maru sa kanya ang isa pang tsismis na narinig niya tungkol sa pagpunta niya sa pool kasama si Maya at iba pa. Nagulat siya rito dahil bago ito sa kanya, kaya humingi siya ng mas detalyadong paliwanag kay Maru. Maingat namang ipinunto ni Maru sa kanya na ang pinag-uusapan niya ay ang pagpunta niya at ni Saki sa pool kasama si Maya. Kinumpirma niya na walang basehan ang tsismis, at nagtapos si Maru na sila ay maaaring kumontak pa rin sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan ni Maru ang orasan niya at nakitang huli na siya para simulan ang kanyang part-time shift, kaya mabilis niyang ipinaalam sa kanya. Pagsapit ng gabi, umuwi siya kasama si Saki. Habang naglalakad, pinuri niya ito sa pagiging mabilis matuto at maaasahan, at pinasalamatan naman siya nito sa kanyang mabubuting salita. Hindi nagtagal, dumaan sila sa isang pamilyang naglalaro, at ito ang nagpaalala sa kanya sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa paggugol ng buong tag-init sa pagtatrabaho. Habang patuloy silang naglalakad, pinahinto ni Yuta si Saki upang tanungin kung inimbitahan siya ni Maya sa pool, at nagkataon, inimbitahan din siya nito. Pagkatapos ay tinanong ni Saki kung iyon mismo ang sinabi ni Maya sa kanya, at sagot niya na wala nga raw si Maya ng kanyang impormasyon sa contact sa simula pa lang. Gulong-gulo, nagtataka siya kung paano niya nalaman yun, at paliwanag niya na ibang tao ang nagbigay sa kanya ng impormasyon.
Kaya, tinanong niya kung gusto niyang pumunta, at nag-open up siya sa kanya kung paano niya siguro mararamdaman na hindi siya nababagay sa isang pool na punong-puno ng mga sexing lalaki at kasing sexing babae. Dismayado sa kanyang sagot, patuloy siyang naglakad at pinayuhan siya na huwag pilitin ang sarili na pumunta kung hindi niya nararamdaman iyon. Pagkatapos, tinawag siya nito upang itanong kung pupunta ba siya sa pool, at malamig siyang sumagot na hindi siya pupunta. Pag-uwi niya ng gabing yon, na-realize niya na ang kalikasan ng kanyang hindi pa nalulutas. Ang damdamin ay marahil inggit. Ilang araw ang nakalipas, sinabi ni Yuta sa ina ni Saki na ang kanilang air conditioner ay gumagana na ng maayos. Natuwa siya nang marinig ito dahil nangangahulugan ito na makakapag-aral na si Saki sa bahay nang hindi na kailangang mag-alala sa init. Dahil nabanggit niya si Saki, sinamantala ni Yuta ang pagkakataon na tanungin siya kung ayaw ni Saki sa mga taong lumilihis sa kanyang kagustuhan. Nalilito, humingi siya ng mas detalyadong paliwanag. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yuta ang isang sitwasyon kung saan may pinaplano ng hindi siya kasama, at saka lang siya inanyayahang sumali. Sagot ng kanyang ina na, base sa kanyang personalidad, hindi niya iniisip na pahahalagahan niya ang ganoong kilos. Binanggit din niya na gusto niyang kasama mula simula hanggang matapos, at pinag-uusapan niya kung paano ito ang napag-alaman din niya. Pagkatapos ay tinukso siya ng kanyang ina dahil sa pag-iisip na yayain si Saki sa isang date, at agad siyang sumagot sa pagsasabing kapatid niya si Saki. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Saki ay ang tipo ng tao na laging gustong maging mapagbantay, kaya't nagtataka siya kung nagbibigay ba talaga siya ng pahinga sa kanyang sarili. Sa pagkarinig nito, napagtanto ng kanyang ina na gusto lang ni Yuta na magsaya si Saki. Malungkot ding ipinaliwanag ng kanyang ina na kung hindi siya laging naging abala sa trabaho at mas pinaglaanan ng oras para hayaan siyang maging isang walang iniindang bata, marahil hindi siya lumaki upang maging mayabang. Kaya, para makabawi sa kanya, kahit na medyo huli na, humingi siya ng kaunting pabor kay Saki. Sa utos ng kanyang ina, kumatok si Yuta sa silid ni Saki, at nang magbukas siya, inanyayahan niya ito sa pool. Pinutol niya ang kanyang sinasabi upang ipaalam sa kanya na hindi siya pupunta dahil wala siyang oras para doon. Ipinabatid naman ni Yuta sa kanya na nagbago ang kanyang isip at ngayon ay plano na niyang pumunta, kaya gusto niyang makuha ang contact information ni Maya. Tumanggi si Saki na ibigay sa kanya ang contact information ni Maya dahil naniniwala siyang masamang asal yun. Magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng isang tao nang walang pahintulot. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na siya mismo ang magsasabi kay Maya at bibigyan siya ng sagot kapag may narinig na siya mula rito, matapos ay isinara niya ang pinto sa harap nito, na nag-iwan sa kanya na nakalutang sa ere. Sa klase ng summer cram kalaunan sa araw, isang magandang babae ang nagbigay kay Yuta ng isang bagay na aksidente niyang nahulog. Nagpasalamat siya rito, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, lumayo na ito. Pagkatapos ng mga klase, nakasalubong niya si Shirley, na dumadalaw sa isang propesor sa lugar sa kanyang pagpunta sa trabaho, at magkasama silang lumakad. Habang naglalakad sila, ang dalawa ay biglang nakita si Saki na nakatitig sa kanila mula sa kabilang kalsada, at kahit nagulat si Saki na makita sila, peking ngumiti siya ng halos kapani-paniwala. Pagkatapos nyon, pinananatili ni Saki ang pakikipag-ugnayan niya rito ng mahigpit na propesyonal sa pinagtatrabahuhan, at kapag oras na para umuwi, tinext niya ito na umuwi nang wala siya, aniya ay may gagawin siyang pamimili. Kaya nang mag-isa itong bumalik, nagsimula itong magtaka kung ano ang problema sa kanya habang inaalala ang panahong sinabi nito sa kanya na huwag silang umasa ng kahit ano mula sa isa't isa. Pagdating sa bahay, nagsimula itong maghalungkat sa ref sa pag-asang makahanap ng may hahanda niya rito para sa hapunan. Habang ginagawa yon, kumuha siya ng lalagyan ng pagkain nang bigla itong pumasok at tinanong kung ano ang ginagawa niya dahil mukha siyang nagugutom na magnanakaw na may misyon. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ipagluto siya ng hapunan bilang pasasalamat sa panahon na lagi niyang ibinibigay para sa kanya. Binigyan niya siya ng pahintulot na initin ang lalagyan sa microwave, at ginawa naman niya ito. Pagkatapos ng hapunan, tinanong niya kung gusto niya ng kape, at kahit nagtataka siya kung bakit bigla si itong nagiging maalalahanin, pumayag siyang kumuha. Habang sinisimulan niyang ihanda ang kape, ipinapaalala niya rito na hindi pa rin niya nakukuha ang impormasyon sa contact tungkol sa sitwasyon sa pool, at sinimulan niyang ibigay ang impormasyon sa contact.
Mabilis niya itong pinigilan bago pa niya ma-send, sinasabing siya, hindi naman talaga interesado sa impormasyon ng contact. Pagkatapos ay umamin siya na sinubukan lang niyang maghanap ng paraan para masaya siya doon, at hindi dahil gusto niyang pumunta. Hindi naiintindihan ni Saki kung saan siya nanggagaling, kaya ipinaliwanag niya na una niyang sinabi na gusto niyang pumunta dahil inakala niyang magseselos ito. Ipinaliwanag din niya na sinabi ng ina nito tungkol sa kung gaano niya kamahal ang pool noong bata pa siya, kaya ipinaalam niya rito na noon yun noong bata pa siya. Gayunpaman, patuloy niya itong hinihikayat sa pamamagitan ng pagpapayo na mag-relax, at dahil dito ay bigla niyang nasabi na hindi siya makapag-relax. Nang marinig ito, mabilis niyang isinulat ang numero ni Maya at iniabot ito kay siya bago pumasok sa kanyang silid, na sinasabing gusto niyang mag-aral. Kinabukasan, lumabas siya sa kanyang silid at napagtanto niyang tanghali na siya nagising dahil sa napakatagal niyang pagtulog dahil sa pag-aaral at pag-iisip sa sinabi niya sa kanya noong nakaraang gabi. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakagising ng maaga upang maghanda ng almusal, ngunit sinisiguro niya sa kanya na magpahinga na lang. Dahil sa katigasan ng ulo niya, tumanggi siya at nagpatuloy sa kusina upang magluto ng almusal. Pinigilan niya ito sa gitna at ipinaalam na ayaw niyang magluto siya sa ganoong kalagayan, kaya pinaupo niya ito habang inihahanda niya ang almusal para sa kanilang dalawa. Maya-maya, naghahain siya ng pagkain, at sabay silang kumakain. Habang patuloy silang kumakain, biglang inihayag ni Saki na dapat silang pumunta sa pool, ngunit itinuro na ang tanging problema nila ay may trabaho sila sa araw ng paglangoy. Si Yuta, na natutuwa na nagpasya pa siyang sumama, ay nagmungkahi na maaari silang magpalit ng shift sa ibang manggagawa. Habang papunta sa trabaho pagkatapos ng almusal, sa wakas ay nagtapat si Saki sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na marahil ay naisip niyang masama ang kanyang loob nang makita niya sila ni Shiori na magkasama. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ipaalam sa kanya kung sila ba ay tunay na nagde-date. Mabilis niyang nilinaw na hindi sila nagde-date, at kahit na umarte siyang parang wala siyang pakialam, siya ay natutuwa na. Sila ay hindi, lumalabas na hindi siya makapagpahinga. Pagkatapos ay itinuro niya na ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya nag-aalala sa kanya, dahil kung patuloy siyang magpupursige, sa kalaunan ay mapapagod ng husto siya. Alam niya na gusto niyang maging malaya ng napakabilis, ngunit pinayuhan niya siyang maglaan pa rin ng oras para magpahinga. Dumating na rin sa wakas ang araw ng biyahe patungo sa pool, at sumama si Saki sa iba sa bus. Gayunpaman, ang kanyang katawan lang ang nasa bus, at ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan noong dinadala siya ng kanyang ina sa mga biyahe noong bata pa siya. Ngayon na matanda na siya, napagtanto niya na siya pala. Namimiss niya ang mga panahong hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anuman. Di nagtagal, dumating silang lahat sa pool, at siya, kasama ang ibang mga babae, ay lumabas na nakasuot ng swimsuits upang salubungin ang mga lalaki. Habang nagsisimula silang maglaro, napagtanto niya na si Yuta ay talagang mahusay makihalubilo sa mga tao, at kapag mayroong hindi niya gusto, agad niya itong ipinapalam. Ito ang isa sa maraming dahilan kung bakit niya ito nagugustuhan. Sa totoo lang, nagsimula na ang grupo na maglaro sa pool at magtambay. Habang ginagawa ito, patuloy lang na nakatutok ang atensyon ni Saki kay Yuta na para bang ito ang kanyang personal na inspirasyon. Nalaman niya na sa halip na subukang mangibabaw, palagi siyang nagsisikap na masigurong masaya ang lahat. Isang ugali na talagang kahanga-hanga para sa kanya. Bagaman pakiramdam niya ay hindi napapansin ng iba ang katangiang ito tungkol sa kanya, iniisip niya kung siya lang ang nakakapansin. Pagkatapos ay umupo siya kasama niya upang tanungin ang dahilan sa likod ng kanyang pag-iwas na maging sentro ng atensyon. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang iwasan ang pansin dahil ayaw niyang makasira ng mga bagay-bagay. Nang marinig ito, pinuri pa rin niya siya para sa katangiang yun, sinasabing talagang kahanga-hanga ito para sa kanya at inihambing ito sa isang stagehand na nakatuon sa pagtulong sa lahat. Matapos nito, ang dalawa ay patuloy na umupo ng tahimik, nasisiyahan sa tanawin hanggang sa humingi siya ng paumanhin para lumangoy. Sumama siya sa iba upang maglaro sa pool habang tinititigan niya ito habang masaya itong nakikipaglaro sa iba. Ang makita siyang ganoon kasaya at walang pakialam sa mundo ay nagpaalala sa kanya sa mga panahong dati itong tumatawa. Sa oras na yon, napagtanto niya na hindi siya tatutol na gawing masayang ingay ang mga tawa nito. Nang gabing yon, umupo siya at ang iba pa sa loob ng bus upang simulan ang kanilang paglalakbay pabalik sa bahay.
Ginamit niya ang pagkakataong ito upang pag-isipan ang kanyang bagong tuklas, bagaman wala siyang alam kung paano makamit ang nais dahil mas pinili ng kanyang ina ang ibang lalaki kaysa sa kanyang ama. Ang sitwasyon ay nagbigay sa kanya isang mapanuring pananaw sa ugnayan ng kalalakihan at kababaihan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya umibig kahit kanino noon. Ngayon, nang napagtanto niya ang emosyong ito na itinuturing ng karamihan na sagrado at maluwalhati, kapag tinitigan niya si Saki, nagtataka siya kung paano ito lumusad sa kanya ng ganoon. Pagbalik nila sa kanilang syudad, sinubukan ni Maya na kunin ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para manatiling magkausap, ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa bakit. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, ang kanyang maliit na kapatid sa labas ang nakita niyang kaakit-akit. Habang naglalakad pa uwi sila ni Saki kinagabihan, napansin ni Saki at sinabi niya na naging magiliw siya kay Maya. Mabilis niyang nilinaw na sinubukan lang niyang pasalamatan ito para sa imbitasyon na ibinigay niya sa kanila. At tinatawag siyang isang kahanga-hangang tao. Nang marinig ito, nagpasalamat si Saki sa kanya sa pagkilala kay Maya dahil ikinagagalak niya kapag pinahahalagahan ng mga tao ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya kung nag-enjoy ba si Saki, at kinumpirma niyang oo. Gayunpaman, bigla siyang huminto ilang segundo pagkatapos at nagkwento sa kanya tungkol sa paglangoy. Lumalabas, mahilig siya sa paglangoy noong bata pa siya, at matagal na siyang hindi nakapag-enjoy sa paglangoy, kaya talagang masaya ang biyahe para sa kanya. Ipinaalam din niya sa kanya na ikinagagalak niyang pinakinggan siya nito, at gaya ng dati, nagpakumbaba siya tungkol dito. Pagkatapos ay magpapatuloy siyang magsalita, ngunit inistorbo siya ng mga paputok mula sa malayo, kaya ang dalawa ay nagtuon sa panunood ng mga paputok. Habang ginagawa ito, pinuri siya ni Saki sa pagiging mapag-isip at mapagmalasakit, na ikinagulat niya dahil hindi niya inaasahang maririnig yon. Sa hindi niya nalalaman, sinabi ito ni Saki dahil iniisip niyang ito ang kanyang pagkakataon para sabihin ito, kaya patuloy niya itong pinupuri at sa huli ay tinawag siyang kuya. Hindi ito sinagot ni Yuta, at kinakabahan siyang nagtanong kung nagulat ba ito. Pagkatapos ay patuloy siyang nagsalita tungkol sa kung paano siya nito inaalagaan at gumagawa ng paraan para lang tulungan siya sa mga bagay-bagay, kaya naniniwala siyang tunay siyang isang mapagkakatiwalaan niya tulad ng tunay na kapatid. Nang marinig ito, sumagot siya na natutuwa siyang ganun ang tingin nito sa kanya, at nagpatuloy silang maglakad pa uwi. Habang nagpapatuloy sila, nagsimulang isipin ni Yuta kung paano niya muntik nang ipahiya ang sarili kung hindi lang sa pagkagambala ng mga paputok. Pakiramdam niya, ang pagtawag sa kanya ni Saki ng kuya, kahit hindi niya inaasahan, ay parang nagpabalik sa kanya sa katinoan. Dahil dito, naghinuha siya na ang lahat ng magiliw nitong pag-uugali at ang mga papuri na ibinuhos nito sa kanya ay para lang sa pagtingin nito sa kanya bilang isang kapatid na mapagkakatiwalaan. Natutuwa siya na wala siyang ginawa upang sirain ang kanilang ugnayan bilang magkapatid, ngunit hindi niya lang mapigilan ang biglaang paghanga niya rito ngayon, at nagtataka siya kung paano siya kikilos sa paligid niya. Samantala, si Saki naman ay nasa sarili niyang mundo, umaasang hindi niya nakita ang panginginig ng kanyang mga kamay nang tawagin niya itong kuya. Pakiramdam niya ay tila gusto siya ni Yuta at piniling ibahagi ito sa kanya. Hindi siya sigurado kung kakayanin niyang tanggihan ang damdamin. Natatakot siya dahil alam niyang isang hakbang pasulong mula sa kanya ay magpapagana sa probisyon ng kanyang paglaya. Kinaumagahan, nagising si Saki upang matanto na ang kanyang mga magulang ay nagbakasyon sa trabaho. Nagkataon din na day off din sina Saki at Yuta, at ito ang nagpasaya sa ina ni Saki na magkakasama silang lahat sa maghapon. Natuwa si Saki sa narinig dahil gustong-gusto niyang makita ang kanyang ina na masaya, sapat upang mabayaran ang lahat ng pinagdaanan nilang hirap. Kaya bumalik siya sa kanyang silid upang kunin ang mga susi na ginagamit niya upang isara ang kanyang kahon ng tala-arawan, na ang layunin ay itapon nito dahil ang malaman na may malalim siyang damdamin kay Yuta ay sisir lamang sa kaligayahan ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ay lumabas siya at itinapon na ang mga susi ng tuluyan, saktong paggising ni Yuta mula sa kanyang pagtulog. Pagdating niya sa sala para sa kanyang tsaa sa umaga, ginamit ng ina ni Saki ang pagkakataon upang pasalamatan siya sa paghatid kay Saki sa pool. Mabilis niyang nilinaw na ang kaibigan ni Saki ang talagang nag-imbita sa kanila. Ngunit ipinaalam sa kanya ng ina nito na hindi sana siya sumama kung hindi siya. Isinama siya ng pilit. Hindi nagtagal, umuwi si Saki na maikli ang buhok, na labis na ikinagulat ni Yuta.
Ngunit nang sabihin niya ang maligayang pag-uwi, sumagot siya ng, "Salamat po, kuya." Makalipas ang ilang linggo, nakipag-usap si Maya kina Saki at sa iba pang voluntaryong estudyante tungkol sa mga paghahanda para sa nalalapit na pulong ng mga magulang at guro. Pagkatapos ng kanilang meeting, nagtingin-tingin si Saki sa kanyang telepono habang ang ilan sa mga estudyante ay nagmungkahi na magkaraoke sila. Mabilis na ipinabatid ni Saki kay Maya na mayroon siyang kailangang gawin, kaya hindi siya sasama sa kanila. Habang siya ay umaalis, si Shinjo, isa sa mga estudyante na may gusto rin sa kanya. Tinitingnan niya ito na may hitsura ng pagkabigo sa mukha hanggang sa inistorbo siya ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal pagkatapos, bumalik si Saki sa bahay para salubungin ang kanyang ina at agad na tinanong kung may libre pa siyang oras. Ipinagbigay alam ng kanyang ina sa kanya na tinawagan na niya ang kanyang trabaho para ipaalam na mahuhuli siya, kaya hindi na siya kailangang magmadali. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung bakit siya time text para sa isang personal na pagpupulong sa darating na pulong ng mga magulang at guro, kung sana ay nag-text na lang siya. Iginiit ng kanyang ina na ang text ay hindi sapat at gusto rin niyang makasiguro tungkol sa isang bagay, at tinanong kung kumusta sila ni Yuta sa eskwela. Sumagot si Saki na sila ay nasa magkaibang mga klase, kaya halos pareho lang ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay tinanong ng kanyang ina kung alam ng ibang estudyante ang tungkol sa kanilang relasyon, at sumagot siya na sa tingin niya ay hindi dahil hindi pa naman talaga nila sinasabi sa kahit sino. Ang pagkarinig nito ay nagpatunay sa pinakamasamang takot ng kanyang ina, at ibinahagi niya kung paano niya planong dumalo sa parehong pagpupulong nila sa iisang araw dahil abala ang ama ni Yuta sa trabaho at hindi siya talaga makakapagbakasyon ng ilang araw. Ang problema ngayon ay kung dadalo siya sa dalawang pagpupulong sa iisang araw, malalaman ng ibang estudyante na magkapatid sila. Ilang sandali pagkatapos, umuwi si Yuta, at mabilis siyang binrief ng ina ni Saki tungkol sa kanilang pinag-uusapan kung ano ang gagawin sa kanyang pulong ng magulang at guro. Nalilito, nagtataka siya kung bakit, at nalaman niyang masyadong abala ang kanyang ama para dumalo, kaya't ang ina ni Saki ang planong dumalo para sa kanya. Ipinaalam din sa kanya ng ina ni Saki na maaari silang mag-schedule ni Saki ng kanilang mga pulong sa iba't ibang araw, at hahanap siya ng paraan para maisaayos ito. Dito niya nalaman na alam ng ina ni Saki na hindi pa nila nasasabi kahit kanino sa paaralan ang tungkol sa kanilang relasyon, at nagtataka siya sa stress na kailangan itong pagdaanan para pumunta ng 2 beses sa paaralan. Pakiramdam niya ay hindi ito patas sa kanyang bahagi, ngunit pinawalang bahala nito ang kanyang mga alalahanin at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sumunod si Saki kaagad, sinasabing magtatrabaho din siya, at pinagpaalam niya ito. Sa trabaho, naaalala ni Saki ang sinabi ng kanyang ina sa kanya habang nag-uusap sila kanina. Ibinahagi niya sa kanya kung paano niya nararamdaman na hindi pa siya tinatanggap ni Yuta bilang ina nito, at medyo nalulungkot siya. Kaya ng gabing yun, umuwi si Saki para pag-usapan ito kay Yuta at nakita niyang nakahanda na ni Yuta ang hapunan. Mabuti na lang, gusto rin ni Yuta na pag-usapan ito dahil sabay nilang nasabi ito, kaya iminungkahi niyang kumain sila at pag-usapan ito. Habang nagsisimula silang kumain, ipinaalam ni Yuta sa kanya na wala siyang problema kung malaman ng mga tao na siya ang kapatid nito, ngunit hindi ito desisyon na kaya niyang gawin mag-isa. Ipinaalam ni Saki sa kanya na pareho sila ng nararamdaman din, at pareho silang sumang-ayon na ayaw nilang pahirapan pa ang sitwasyon para sa kanilang mga magulang. Iminungkahi naman ni Yuta na mag-schedule sila sa parehong araw upang mas madali para sa kanyang ina, at ipinaalam niya rito na ipapaalam niya sa kanya ang kanilang desisyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghuhugas ng pinggan. Habang ginagawa ito, nakarating sila sa isang kasunduan na pigilin ang anumang romantikong damdamin na mayroon sila para sa isa't isa at magtuon sa pagiging magkapatid sa magulang upang panatilihing masaya ang kanilang mga magulang. Kinabukasan ng umaga, ipinaalam ni Yuta sa kanyang ama ang pinakabagong pangyayari bago pumasok sa trabaho, at sinabi niya kung gaano rin ikatutuwa ito ng kanyang asawa. Nalaman naman ni Yuta na laging sinasabi ng ina ni Saki sa kanyang ama ang tungkol sa kung paano niya sila palaging gustong maging isang tunay na pamilya. Kaya kung alam niyang tinanggap na siya nito bilang bahagi ng kanyang pamilya, ikalulugod niya ito ng sobra. Di nagtagal, lumabas si Saki sa kanyang silid upang batiin sila at tawagin silang tatay at kuya. Ipinakita niya rito ang isang text na ipinadala niya tungkol sa kanilang desisyon, na ikinagulat nito, at sagot niya na labis na ikinatuwa ng nanay ang kanilang desisyon.
Habang papunta sa paaralan, nagsimulang isipin ni Yuta kung paano sila tinatawag ni Saki na parang tunay na pamilya sila. Pagdating sa paaralan, agad niyang ipinaalam kay Maru ang tungkol sa relasyon niya kay Saki. Humihingi ng paumanhin si Maru sa mga nasabi niyang personal na bagay tungkol sa kanya dahil hindi niya alam ang kanilang relasyon, at tinanggap naman nito ang kanyang paumanhin. Samantala, nakikipag-bonding si Saki sa kanyang mga kaibigan, at isa sa kanila ang nagmungkahi na magkita-kita ulit sa huling bahagi ng buwan. Lahat sila ay nagkasundo na mag-bowling, ngunit nag-aalangan si Saki na sumama dahil baka abala siya sa pag-aaral o pagtatrabaho. Napansin ito ni Shinjo at iminungkahi na magkaroon na lang sila ng study session sa halip na mag-bonding para mapagbigyan siya. Sinimulan nilang isipin kung saan sila pwedeng mag-study session, at iminungkahi ni Mommy na gamitin nila ang bahay niya. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa locker room upang ipagpatuloy ang kanilang diskusyon, walang kamalay-malay na si Yuta ay doon para tingnan ang kanyang locker. Nakita niya si Saki na tumatawa sa sinabi ni Mommy, at kahit na labis siyang nabibighani sa ngiti nito, alam niyang mas mabuting huwag magpadala rito. Pagdating sa trabaho, tinukso siya ni Shiori dahil mukha siyang malungkot, dahil hindi na niya gaanong kasama sa shift si Saki kamakailan. Pagkatapos ay hinikayat siya nitong magsalita tungkol sa kung bakit siya nalulungkot, at sinisiguro niya rito na walang nangyayari at magkapatid lang sila. Upang pasayahin siya, sinabi niya rito na magkakaroon ng open campus event ang kolehiyo niya sa lalong madaling panahon at iniimbitahan siya. Pagkatapos ay sinisiguro niya rito na ang paglibot sa sarili ng kaakit-akit na mga babae sa kolehiyo ay tiyak na magpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at kinumpirma na nag-aaral ito sa isang kolehiyo ng mga kababaihan. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang customer na nahihirapang humanap ng libro at nilapitan niya ito upang tulungan. Paglapit niya, nalaman niyang ito pala ang hot chicken glasses mula sa kanyang summer cram school, at nalaman niyang Kaho ang pangalan nito. Samantala, si Saki ay nasa bahay na, matinding namimiss si Yuta, at nagtataka siya kung magandang ideya ba ang pagsubok na lumayo rito dahil ayaw niya itong iwasan ng tuluyan. Sa wakas ay dumating ang araw ng parent-teacher conference, at kinumpirma ng kanilang ina ang kanilang schedule, upang makita kung hindi niya ito guguluhin bago sila pumasok sa eskwela. Sa eskwela, nakasalubong ni Yuta si Maya, na naghihintay din sa pulong, ngunit nalaman lamang na nakauwi na pala si Saki. Tila, umuwi si Saki upang gisingin ang kanilang ina dahil nag-aalala ito na baka mahuli siya ng gising. Muling nagtanong si Maya, sa ika-100 pagkakataon, kung may gusto siya kay Saki. Sumagot si Yuta na wala siyang gusto at patuloy na binibigyang diin ang katotohanang magkapatid sila. Nang makitang mukha siyang nagsasabi ng totoo, tinanong ni Maya kung pwede niya itong ipare sa iba dahil may kilala siyang sobrang nagkakagusto rito ngayon. Bagaman nararamdaman niya may sariling pananaw tungkol sa tanong, sumagot siya na hindi ito nangangailangan ng kanyang pahintulot. Di nagtagal, inihatid ni Yuta ang kanyang ina sa kanyang klase, at bago sila pumasok, tiniyak niya rito na gagawin niya ang kanyang makakaya, na nagpangiti sa kanya bilang pasasalamat. Sa loob ng klase, ipinaalam ng kanyang guro sa klase na hindi siya magkakaproblema sa pagpasok sa isang sikat na universidad at pinuri siya sa pagpapalaki ng maayos dito. Ang marinig ito ay labis siyang ikinatuwa kaya kinailangan niyang ikuyom ang kanyang mga kamay bago siya lumutang sa Cloud9. Nang sandaling yun, kinilala rin siya ni Yuta sa pamamagitan ng pagsabi. Guro na nagpapasalamat siya sa kanyang ina. Pagkatapos ng pulong, narinig ni Saki ang kanyang ina na sinasabing kailangan niyang magmadali sa kanyang klase at masayang pinasalamatan siya sa paraan ng pagtukoy niya sa kanya sa pulong, na nagpagaan ng pakiramdam ni Saki. Sa pulong ni Saki, pinag-usapan ng kanyang class teacher kung paano nagkaroon ng kumakalat na tsismis tungkol sa kanya sa isang panahon, at mula sa maingat na pagmamasid, nalaman ng guro na hindi siya tulad ng mga tsismis, na nagpagaan ng kanilang pakiramdam. Pagkatapos ay lumipat ang guro sa isang kolehiyo na gusto niyang pasukan, at nang malaman niyang naghahanap siya ng may mababang matrikula na maglalagay sa kanya sa magandang posisyon sa merkado ng trabaho, inirekomenda niya isang kolehiyo na pwede niyang tingnan. Iniabot din niya rito ang isang flyer ng paaralan, na nagsasaad na mayroon silang open campus event sa weekend na yun, na pwede niyang tingnan. Nang weekend na yun, pumunta si Saki sa kolehiyo, at laking gulat niya nang makita si Shiori sa reception. Si Shiori naman ay tuwang-tuwa na makita siya sa kanyang paaralan,
kaya nagpa siya itong ipakita sa kanya ang paligid ng campus bago magsimula ang event. Nag-aalinlangan si Saki tungkol dito, at sa sandaling yun, nilapitan sila ni Kudo, isang lecturer na dapat magsalita sa event, upang batiin sila. Ipinakilala naman ni Shiori si Saki kay Kudo, at lumapit naman si Kudo kay siya para tingnan siya. Matapos, ipinaalam niya rito na nararamdaman niyang may pinagdadaanan ito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kanyang opisina at sinabihan si Saki na samahan siya dahil mayroon pa siyang natitirang oras bago ang lektura. Habang lumalakad palayo si Kudo, siniraan siya ni Shiori dahil palagi itong nanlalandi, ngunit lumingon si Kudo at inutusan si Saki na sumunod sa kanya. Sa loob ng kanyang opisina, nalaman ni Saki na parabang isang blogger ng chismis si Shiori dahil kaunti na ang nasabi nito kay Kudo tungkol sa kanya sa Yuta. Bagamat hindi sinabi ni Shiori kay Kudo ang kanilang pangalan, nagbigay pa rin siya ng impormasyon tungkol sa kanila. Dumiretso si Kudo sa punto at nagtanong kung nahulog na ba ang loob niya kay Yuta. Nagtanong si Saki kung bakit siya interesado, at sumagot siya na ang tugon nito lang ang kailangan niya para makumpirma. Nainsulto si Saki dahil dito at diretsyong sinabi na ayaw niya rito. Sumagot si Kudo na gusto niya ang mga tapat na babae at inulit ang tanong niya kung gusto niya si Yuta. Sinubukan ni Saki na iwasan ang tanong sa pamamagitan ng pagsasabing mabuting kapatid ito, ngunit patuloy siyang kinukulit ni Kudo na ang ibig niyang sabihin ay sa romantikong paraan. Habang nangyayari ito, nakasalubong ni Yuta si Kaho sa library, at iminungkahi ni Kaho na pumunta sila sa convenience store para sa tanghalian. Pagdating nila sa convenience store at magsimulang kumuha ng mga merienda na gusto nila, sa wakas ay sinabi na ni Saki kay Kudo kung ano talaga ang nararamdaman niya para kay Yuta. Nang marinig ito, iminungkahi ni Yuta na baka hindi niya talaga naramdaman ang pagmamahal para sa kanya simula pa lang. Upang patunayan ang kanyang punto, ipinaalam niya kay Saki na sa paraan ng paglalarawan ni Shiori sa kanya, sa palagay niya ay siya ay isang taong mahilig gumamit ng fashion bilang paraan upang ipakita ang kanyang sarili. Gayunpaman, iniisip ni Kudo na ang katotohanang nagpakita siya sa kolehiyo ay nagpapakita na siya ay isang seryosong estudyante. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Kudo na dumating siya batay sa rekomendasyon ng kanyang guro, ngunit ito ay lalo lamang nagpapatunay sa kanyang punto kung gaano siya kaseryoso. Ayaw magpatalo, ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang kanyang pananamit upang patunayan na kaya niyang gamitin ang meron siya para maging kaakit-akit. Ibinahagi rin niya sa kanya na hindi siya pumunta sa eskwelahan dahil siya ay isang seryosong estudyante. Sabi niya, pumunta siya dahil sa palagay niya ay makakatulong ito sa kanya upang makabuo ng pinakamagandang buhay na kaya niyang magkaroon para sa kanyang sarili. Dahil dito, ipinabatid ni Kudo sa kanya na nakikita niya na siya ang tipo na laging lumalaban upang maging ang sarili niya. Kaya naman, habang mas lumalakas ang kanyang paglaban, mas nangangailangan siya ng pagmamahal at pagtanggap, at kapag may nagpakita sa kanya ng pinakamaliit na senyales ng suporta, madali siyang kumakapit. Samantala, sa convenience store, napagtanto ni Kaho na hindi sinasadya ni Yuta na yayain siya sa labas tulad ng una niyang naisip. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa paglundag sa conclusion at sinisisi niya ito sa hindi pagpunta sa isang normal na eskwelahan dahil sa halip ay nag-aaral siya sa isang night school. Balik sa opisina ni Kudo, patuloy na sinusuri ni Kudo ang personalidad ni Saki, at ipinaalam niya kay Saki na iilan lang ang tunay na nakakaintindi sa kanya, kaya nang matanto niya na si Yuta ang isa sa kanila, nahulog ang loob niya dito. Sinusubukan niyang tutulan ito, ngunit hindi niya ito magawa ng may kumpiyansa dahil alam niyang ito ang katotohanan. Pinayuhan siya ni Kudo na subukang makipag-ugnayan sa maraming tao, at tiyak na makakahanap siya ng ibang tao na maakit siya balang araw. Pagdating ng panahong yon, at ang kanyang mga damdamin, manatiling hindi nagbabago, siniguro ni Kudo sa kanya na iyon ang kanyang tunay na damdamin at dapat niya itong laging pahalagahan. Pagbalik sa bahay ng gabing yon, ipinaliwanag ni Saki kay Yuta habang naghahapunan kung paano niya nakasalubong sina Shiori at Kudo sa kanyang pagbisita sa kolehiyong pinuntahan niya. Tinanong naman ni Yuta kung handa siyang magkolehiyo, at sumagot siya na gusto niya itong subukan. Tinanong din niya kung patuloy siyang pupunta sa study lounge, at sumagot siya na oo. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang bagong kaibigan na nakuha niya doon at kung paano sila muling maglulunch kinabukasan. Ito ay nakapagpasaya kay Yuta na sila ay nasasanay na sa pakikipagkilala sa ibang tao at pagkakaroon ng normal na relasyon bilang magkapatid.
Kinabukasan, dumalo si Saki sa study session na inihanda ng kanyang mga kaibigan sa bahay ni Maya, na sa totoo lang ay maganda para sa kanya dahil nagsisimula na siyang matutong umasa sa ibang tao. Pagkatapos ng sesyon, huminto sila ni Shinjo sa convenience store para kumuha ng ilang gamit, at habang lumalabas sila ng tindahan dala ang kanilang mga pinamili, nakita sila ni Yuta mula sa malayo, na nasa restaurant at nanananghalian kasama si Kaho. Hindi nagtagal ay ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Kaho, at habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, naisip ni Kaho na baka mayroon siyang mga problema sa kanyang buhay pag-ibig, at ginamit ni Yuta ang pagkakataon upang maglahad kung paano siya nahulog sa isang taong hindi niya dapat nahulugan. Ipinaliwanag din niya na kung susubukan niyang sumunod sa kanyang tunay na kagustuhan, ito ay magdudulot lamang ng problema sa lahat ng kakilala niya. Dahil ramdam niyang seryoso ang isyu, iminungkahi ni Kaho na lumabas sila ng bayan ngayong gabi dahil gusto niyang may ipakita sa kanya. Samantala, nagpasya si Shinjo na gamitin ang kanyang kakayahan sa panliligaw at ipinaalam kay Saki na gusto niya ito. Nasiyahan si Saki sa narinig, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pareho ng nararamdaman. Kaya tinanggihan niya ito nang hindi man lang binibigyan siya ng, sa kagandahang loob, pag-iisipan ko ito. Litong-lito, tinanong niya kung may nakikita na siya, at sinabi niyang wala. Pagkatapos, tinanong niya kung may crush man lang siya, at kahit medyo pumiyok ang boses niya, sinabi niyang wala pa rin. Nalungkot siya dahil dito, na talagang ayaw na ayaw siya nito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kaya sinabi niya rito na hindi na niya ito guguluhin ulit. Nang gabing yun, ipinakita ni Kaho kay Yuta ang isang lugar na madalas niyang puntahan noong nasa middle school pa siya. Nagtaka si Yuta kung bakit niya ipinapakita yun sa kanya, at sumagot siya na ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang dating sarili, at nakakainis ito sa kanya. Tulad ng hindi pagkakaroon ni Kaho ng babaeng, ang inaasahan habang lumalaki, ganoon din kay Kaho. Gayunpaman, sa sarili niyang kaso, tuluyang nawalan siya ng interes sa sangkatauhan sa kabuuan. Maliwanag, nawala ni Kaho ang pareho niyang magulang sa isang aksidente noong siya ay nasa junior high, at doon niya nalaman na ang mga pamilya ng kanyang magulang ay laban sa kanilang kasal mula pa sa simula. Sa halip na alagaan siya sa libing, pinagtawanan lang nila ang kanyang mga magulang, at ang kanyang tiyahin ang kalaunan ay naawa sa kanya at kinupkup siya. Nang lumipat siya sa tiyahin niya, binigyan siya ng kanyang tiyahin ng payo tungkol sa pakikipagkasundo at pagbubukas ng kanyang puso sa pagpapatawad, at ang payo ay labis na nakaantig sa kanyang puso kaya buong gabi siyang umiyak. Kaho pagkatapos ay tinanong siya kung kakayanin niyang pigilan ang nararamdaman niya. Ipinaliwanag niya na hindi niya mailabas ang nararamdaman niya. Pinayuhan niya siya sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na kung patuloy niyang lolokohin ang kanyang puso at hindi lulutasin ang nararamdaman niya, ito ay mangungut siya sa kanya at mag-iiwan sa kanya ng pilat habang buhay. Kinabukasan, umupo siya para mag-almusal kasama si Saki. Habang kumakain sila, pinag-usapan niya kung paano niya ito nakita na lumabas sa convenience store kasama ang isang lalaki noong nakaraang araw. Kinumpirma ni Saki na kasama niya si Shinjo, at sinabi ni Saki na hindi niya makilala ang mukha nito mula sa kinauupuan niya sa restaurant. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan siya pumunta noong nakaraang araw, na naging dahilan ng kanyang pagdating ng hating gabi. Sumagot siya na kasama niya ang isang bagong kaibigan na sinabi niyang kakainin niya ng tanghalian. Mabilis na huminto si Saki upang kumpirmahin kung ang tinutukoy niyang bagong kaibigan ay babae. Nag-alinlangan si Yuta kung paano sasagutin ang tanong na ito, ngunit sumagot siya ng oo, kaya si Saki, na nasisiyahan lang sa takbo ng usapan, ay sinabihan siyang ipagpatuloy ang kanyang kwento. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kwento sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano siya nabigyan ng pagkakataon ng paglabas na pag-isipan ang maraming bagay, at plano niyang ayusin ang isang bagay. Nalilito, hiniling ni Saki na ipaliwanag niya kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at sa wakas ay naglakas loob siyang umamin na may matindi siyang nararamdaman para sa kanya. Pagkarinig nito ay natigilan si Saki ng sandali hanggang sa itanong niya kung nagpapatawa ba ito. Sumagot ito na hindi siya makakagawa ng ganoong kalupit na biro, at sa wakas ay naniwala siya dahil alam niyang hindi ito kailanman gagawa ng isang bagay na napakawalang puso. Upang lalo pang kumpirmahin ang pag-amin nito, tinanong niya kung ang ibig sabihin nito ay sa paraang kapatid o sa paraan na maaaring magkaroon sila ng pisikal na paglalapitan, at pinili nito ang huli. Kahit pagkarinig nito,
pinili ni Saki na manatili sa pagtanggi at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano nararamdaman ng magkakapatid ang ganoong damdamin sa isa't isa. Di nagtagal, nadala siya ng kanyang emosyon, at tumakbo siya papunta sa kanyang silid, iniiwan itong mag-isa. Makalipas ang 30 minuto, pumunta siya upang kumatok sa pinto ng kanyang silid upang tingnan kung medyo kumalma na siya. Nang walang natanggap na sagot, nagsimula siyang makonsensya na baka nasobrahan niya ito sa kanyang pagtatapat. Muli siyang kumatok, at sa kabutihang palad, binuksan nito ang pinto sa pagkakataong ito. Matapos buksan ang kanyang pinto, hinayla siya nito papasok sa kanyang silid, sinasabing ayos lang sa kanya ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng silid, niyakap niya ito ng mahigpit, na lubos na ikinagulat nito dahil nadama niya ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagkalap ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang kanyang nararamdaman sa simula pa lang dahil ang bigat ng pagkimkim sa mga damdamin ay magiging napakabigat sa kanya. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay nito at nangako na dadalhin din niya ang bigat ng damdamin, maging ito man ay damdamin para sa kanya bilang kapatid o higit pa. Ayos lang sa kanya dahil, anuman yun, masaya siya anuman ang mangyari. Ang marinig ito ay labis na ikinagulat niya dahil hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng reaksyon mula sa kanya, at sinabi niya rito ang sige. Pagkatapos ay nagbahagi siya na hindi siya sigurado kung ang damdamin niya para rito ay dahil ito ang kanyang kapatid o higit pa, ngunit kung makakapagbigay sila ng ginhawa sa isa't isa sa pamamagitan ng pagyakap kapag kailangan nila, magiging masaya siya doon. Nagkasundo sila pagkatapos dahil ayaw nilang saktan ang kanilang mga magulang. Kahit na masakit man na baka hindi na sila magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng romantikong ugnayan, nangako silang poprotektahan ang kanilang relasyong magkapatid. Iyan ang katapusan ng video ngayong araw. Kung nanatili ka ng ganito katagal, ipagbigay alam sa akin sa mga komento kung may balak kang suyuin si Saki sa unang gabi. Siguraduhin panoorin ang video na ito sa screen. Pakiusap, bigyan ako ng maraming likes at mag-subscribe sa channel kung gusto mong makakita ng isa pang recap na tulad nito. Peace!